Hello. All right, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Tatalakayin po natin itong nangyayari ngayon sa Pasig naman, mga ka-plastic. Usapang politika naman tayo, mga ka-plastic. At the same time, meron na namang isang kupal na politiko na tumatakbong kongresista sa Pasig, mga ka-plastic. So ito po ang kanyang inilahad sa mga botante niya at ang kanyang plataforma ay napakaganda. So panoorin natin ang kanyang sinabi. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, malinaw, nireregla pa, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwedeng sumipilo sa akin. Galing. Galing. Yun yung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Diba? Kung ganyan yung mga politikong tumatakbo sa inyong lugar, naisip mo pa bang bumoto, mga ka-plastic? Yan ang ugali ng isang politiko na ginagawang biro, na ginagawang laro o kababuyan ang kanyang plataforma, na hindi niya layunin na paunlarin ang kanilang lugar. Yan ba ang gusto nyo, mga ka-plastic? Nakakatuwa ba sa pandinig ng tao yon? Na mga solo parent o yung mga single mom, handa niyang sipingan sa loob ng isang taon? Sa mga nalulungkot dyan, pumunta ka lang sa kanila at payayari ka sa kanya? Yan ba ang magandang plataforma, mga ka-plastic? Siya po si Atty. Christian Siya, isang malibog na running congressman sa Pasig. Yan ba ang gusto nyo? Naghihirap na ang Pilipinas tapos ganyan pa yung ginagawa ng mga politiko? Even na sabihin mong biro yun? Biro ba talaga yun? O intention niya na talagang ganun ang gagawin niya once na siya ay manalo bilang congressman? Natutuwa ba kayo na ganyan ang mga politiko, mga ka-plastic? Sabi sa comment, mga ka-plastic, meron naman nagbirowen at piling wannabe daw na digong. Sablay ati, hindi kasi Joey De Leon, sabi ni J.H. Espeña. Hakot pati mga lola. So walang matinong comment. So punta tayo dun sa apology ng Kuno. Panorin natin ang kanyang fake sincerely apologize niya. So ito, panorin natin. Respond for my public apology. So let me begin. Inahako ko po ang responsibilidad sa mga nabitawan ko pong salita. I'm sorry po na lumabis po ang aking salita at mali po ang nabili kong biro para po magpatawa sa isang political caucus. We, sabi mo nga palista eh. Biro ba yon? Magpalista na po dyan sa mga nagnanais na sumiping sa'yo, Mr. Christian Siya, the malibog congressman. Diba? Sarap, no? Mga tiritirada mo, mga single man, no? No. Kaumanhin kasi may posibilidad na ma-disqualify ka talaga sa pagtakbo mo. Ma-disqualified ka ng COMELEC. Dapat yan, wala nang kapatawaran eh, no? Once na magbitaw ka ng mga ganitong pananalita, ay automatically
pwede ka nang matanggal sa pagtatakbo mo para sa eleksyon. Kasi imagine mo sa mga ganong biro lang, kahit sabi mong biro lang, hindi nakakatuwa yon sa mga mata ng mga single mom, mga kaplastik. May pinapairal tayong bawsi, may pinapairal tayong anti-bastos law, tapos ganyan yung gagawin mo. Sa dinami-daming pwede mong ibiro, yun pa yung gagawin mo. So yun pala ang layunin mo pag naging congressman ka, magiging terador ka ng mga single mom. Diba? Ganun ba yon? Attorney ka pa man din. Pero yung utak mo, pang manyakol, pang mangkanor. Diba? Mga kaplastik, yan ba ang gusto mong iboto? Na ang kaantungan ng Pasig City, puro kalibugan? Yan ba ang gusto mo? Mga kaplastik? Boboto ka? Mag-aaksaya ka ng oras sa presinto? Magpipila ka tag-init? Hihimatayin ka sa sobrang tagal ng pagpila? Tapos ito boboto mo? Isang demonyong nilalang? Ang layunin lang ay magparami ng lahi niya. Diba? Hindi niya layunin na paunlarin ng Pasig City, mga kaplastik. Ang layunin niya, magpalahi sa mga single mom. Parang hindi niya sincere yung kanyang paumanhin. Parang nagsabi lang siya dahil madi-disqualified kasi. Sana maging mulat kayo sa katotohanan na kung boboto man kayo, alalahanin ninyo ang mga magiging kapalaran ninyo once na sila na ang nakaluklok sa kanilang pwesto. Tapos ito yung magiging kupal na nila lang naluluklok nyo. Paano na lang ang Pilipinas kung ganitong klaseng tao yung boboto mo? No? Now I better understand the phrase, the road to hell is paved with good intentions. Hindi po sapat na mabuti ang ating intention. Importante rin po yung pong epekto ng ating pong salita, lalo na po sa ating gawa. Sa mga nasaktan, sa mga solo parent, lalo na ang aking pong paghingi ng awat at paumanhin. Hindi ko po intensyon hit. At dahil meron din naman po akong solo parent na kapatid, ganun din po ang aking lola. Solo parent din po siya. Oh, di mo naisip yon? May kamag-anak ka palang single mom? Tapos, ganyan ka magsalita sa mga single mom? Diba? Terador ka pala ng mga single mom eh. E di sana teradorin mo yung mga single mom mong kamag-anak. Magpalista na rin sa iyo. Diba? Di mo naisip yun. Dinigrade mo mga kababaihan. Dahil lang sa biro mo. Ano pa mangyayari sa boto mo ngayon? Babagsak na. Malapit na eleksyon. Straight ahead na yan sa partido ni Vico Soto. Diba? Minsan kasi, yung mga pinagsasasabi dapat galing sa utak, hindi galing sa kite. Alam kong dalawa ulo natin, pero wag nating gamitin yung ulo sa baba. Diba mga kaplastik? Isipin nyo rin yun, mga kaplastik. Kung ganyan ka mag-isip, attorney ka pa man din, tapos squatter ka magsalita. Diba? Alam ko po ang pinagdadaanan ng mga solo parent. At yun po, hindi ko po ginagawa ang biro. At malinis po ang hangat. Hindi daw ginagawang biro, pero kasasabi lang niya sa nakaraan niyang pangangampanya.
Napaka-plastic mong tao, Christian. Diba? Sana inisip mo muna yung mga pinagsasasabi mo. May kamag-anak ka palang single mom. Tapos ganyan ka magsalita. Eh di baka magpalista pa yung kamag-anak mo dahil gusto mo palang magparao sa mga single mom eh. Ganun pala yung gusto mo mangyari kapag naluklok ka bilang congressman eh. Ang hinahanap ng tao, yung matinong tao, matino ang pag-iisip. Ang layunin ay mapaunlad yung kanilang lugar, hindi yung magparami ng kademonyohan. Diba? Sana bago ka man lang nagbiro, tinatak mo muna sa kokote mo kung tama ba yung pinagsasasabi mo. Matulungan ang sektor na yan. At siguro hindi po ito yung panahon para sabihin ko ano yung mga programa. Gusto ko po natuang nitong hapon na po sa naginig ko po sa heartfelt and sincere apology. Sorry po talaga sa lahat po. Sincere. And I promise po na hindi na po yan mauulit. Sa mga darating po mga araw, all you will hear from me is yung pong mga issues na dapat po na maging focus na yung eleksyon. And I'm sorry po na umagaw po ang atensyon na aking naging biro. And sana po ay silbing aral din po sa lahat po na nasa mga public figures na may tuturing, whether national or local, timbangin po maigi ang ating po na salita. And I hope na kung mga kritiko, I hope you find it in your heart po na mapatawad po isang taong nagkamali. And I hope na mabigyan po rin tayo ng pagkakataon. So yun lang po at ako pala patagpag po na salita. Kung meron pong nananatili pong galit sa akin, tuon niyo po yung galit niyo po sa akin. Ako po ang nagkamali. Kung meron man pong parusa, sa akin niyo po ipataw. Huwag niyo po sanang idamay yung po aking mga kasama. Wala po silang kinalaman dito. Ako po ang nagsalita. And I hope na makita po yan ng mga pasigay na wala pong perfecto, lahat po tayo magkakamali. Siguro, mas importante po Mo kami damay. pagtanggap ng ating pagkakamali at pag-amin, pag-hingi ng patawad na tayo po ay malagay po sa mga sitwasyon. Mahirap po itong ginawa ko ngayong hapon. Pero sabi nga nila, diba? Buhay daw is there's always a choice between what is right and what is easy. Mas mahirap po ito. Like quotes. Po yung tama. Magiging po tayo sa mga susunod na generasyon. So narito po ako at mingi po. Alam mo mga ka-plastic, wala nang bawi yan. Once na ikaw ay nakagawa na ng pagkakamali, habang buhay na matatandaan yan ng mga taong nakapakinig sa'yo o nakakita ng video na ito. Ito na siguro ang magiging dahilan ng pagbagsak mo sa boto. Yan yung hindi mo naisip. Kaya ka nga nangangampanya eh. Pumunta ka sa mga bahay-bahay, sa mga barangay upang makuha mo yung tiwala ng tao. Tapos pupunta ka sa mga barangay tas ganyan yung sasabihin mo. Hindi mo man lang naisip kung ano yung consequences na pwede mangyari sa'yo. Maaaring matuwa yung iba, pero meron namang iba na hindi matutuwa. Dahil sino ba naman matutuwa na lahat ng single mom titiradorin mo? Diba? Tutusukin mo once na ikaw ay maging isang congressman na. Diba? Yun ang yung mga taong hindi nag-iisip, even na ikaw ay attorney na. Ang the worst case scenario pa dito, baka matanggalan ka pa ng lisensya bilang isang abogado. Hindi mo naisip yon. Sobrang selan pa naman sa mga pulisiya kapag ganyan ang ginagawa mo. Naturingan ka pa man ding abogado, pero abogago ka mag-isip. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Ang aking opinion lang para sa kanya is wala nang boto.
bagsak na. Kawawa ka naman, Christian. Diba? Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lang nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.